Diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding, if not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon. Naging personal yan. Ito naman siguro ng senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip. Ginagamit yung kanyang TV program sa istasyon nila. Nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino ito mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito, ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ng kanilang investigation, ito-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napaprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan. Ilang percent? Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal, grandstanding. Kasi, diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because mga kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang eh, nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan, ipo-prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso sa Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanyang mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata, nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let's let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motu proprio investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa Sandigan Bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman eh. Alright. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit yun sa Sandigan Bayan. Kaya yung ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. This time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na ro. Gusto mo gamitin ko to?
Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao eh. Sarsuela. Huwag naman sana. Oh, and Pareho tayo. anyway, Ben. Ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bunoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, ano? My point of view as a Florida state, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation, all the documents, tawagin lahat yung mga sangkot. Magpa-fact-finding ka or gagawa ka ng sariling fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Kaya nga naninilbihan sa atin yung mga ombudsman, nasa charter nila yan eh. Alright. Sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki, yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na pang-araw. Opo. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang naggagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong conclusion na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya eh. Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makatasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi na. Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin ako dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after the privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na? Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay.
Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... pero kung Senado. susundin mo talaga yung tuntunin, hindi yun, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon nung- na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Oo. Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa komite. Opo. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun.